Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Sana nasa mabuti at maayos po tayong kalagayan. Ito na naman po kami, ang Solid North Adventure Tour Philippines. Magbibigay na naman po ng isang hindi makakalimutang experience na adventure. Marami pong bago dito sa event na ito. Unang-una, magkakaroon po tayo ng apat na rota, pero iisang kick-off venue lang po tayo. Actually, ang napagplanuhan po namin sa Solid North dati is isang rota lang, which is since ang host LGU natin is ang Provincial Government of Nueva Vizcaya, so yung Nueva Vizcaya loop lang sana yung magiging rota. Pero marami kasing nagre-request na kung pwede subukan naman ang Mindoro, subukan naman ang San Juanico Bridge. So in-include pa rin namin yun, although alam namin na hindi naman lahat, majority ng mga participants ay doon maglalaro. So para may bagong experience, masubukan din ng mga adventurers natin na lumabas ng Luzon o kaya lumayo-layo konti. Since na subukan naman na nating mag-albay last dos for dos, so siguro kakayanin din ng ating mga participants, adventurers na matapos kung ano man yung nailatag na magiging rota. So gaya ng sabi po namin, maraming bago. Isa na nga po ngayon yung ito. Gumawa na po tayo ng video orientation and briefing before pa po yung ating naka-schedule na event, para at least mas may intindihan, mas maliwanag bago pa kayo mag-register, meron na kayong idea. So may mga teaser posts po kami from the previous days regarding po sa DOS for DOS 2025. So ito na nga po, nagsimula na po tayo, naging officially open na po ang ating registration kahapon pa, February 8. So uulitin ko po, ang ating registration ay nagsimula na kahapon, February 8, at matatapos po ito on March 28, 2025. So yun po ang ating magiging cut-off deadline. So, magsisimula na tayo. Ayan. First and foremost, gusto lang naming sabihin sa inyo na ang Solid North Adventure Tour Philippines, sorry may kodigo, para hindi mo kalimutan. Ang Solid North Adventure Tour Philippines, or SNATP, prioritize leisure ride and motorcycle tourism. So yan po yung pinaka-focus natin, pinaka-goal. Since tayo ay naka-tie up with Department of Tourism under their flagship program, which is the Philippine Motorcycle Tourism. So almost the same ang setup, almost the same yung proseso na ginagawa ng PMT dito sa setup na ginagawa din po ng ating events dito sa Solid North. So, ang participation is voluntary, so wala pong sapilitan. At nire-respeto po namin ang desisyon ng bawat individual kung sila po ay magpa-participate or hindi. Okay. Para po mas klaro ang ating pagsali po sa DOS for DOS Motorcycle Tourism Adventure 2025. So naglatag po tayo ng mga guidelines, ng mga mechanics. At ito po ay kailangan nating basahin mabuti at intindihin. At itong video na to, sana makatulong para mas maintindihan natin yung mga guidelines and mechanics ng events. Ipapaliwanag po natin sa buong duration ng recorded video na to. Okay. If ever lang po na ready na kayo, so pwede nyo lang i-scan yung QR code. So may nakapost na po sa ating Facebook. Kung ayaw nyo naman pong i-scan, mayroon pong nakapost na link. Open nyo lang po yung link na yun. So idadirect po kayo kaagad doon sa online registration.
So, meron tayong mga nailatag na i-post ng mga guidelines and mechanics for DOS for DOS 2025 Motorcycle Tourism Adventure. So, yung pangalan po ng event, yun nga, DOS for DOS 2025 Motorcycle Tourism Adventure. So, maraming nagtatanong, hindi po siya endurance na yung typical. Masasabi pa rin natin siyang endurance kasi kailangan mong i-endure. Pero ulitin po namin, Motorcycle Tourism Adventure. So parang yung usual na ginagawa natin noong wala pang mga endurance, yung namamasyal ka sa ibang lugar, ine-enjoy mo yung rides, nakakain mo yung gusto mo, nakakapag-travel ka ng speed na gusto mo, yung hindi mo kailangan mag-apura. So ganito po yung ating magiging setup ng event. So ang ating date ay April 25 to 27, 2025. Bakit 3 araw? It's because kailangan din po naming mag-monitor as organizers upon take off sa venue hanggang makauwi. Although binibigay po namin yung unlimited time or kahit ilang days, pwede po kayong mag-travel kahit saan man sa mga rota na mapipili ninyo. So wala po tayong isa-set na time to beat or finish. As long as matapos nyo yung rota, kahit ilang araw po kayong nagra-rides, okay lang po yun. Kasi ganoon naman po talaga ang setup natin dito sa Solid North. So gaya ng sabi ko kanina, meron tayong inilatag na 4 na rota. So kailangan nyo lang pumili ng isa. Siyempre, iniisip nyo siguro kailangan ikutin mo yung 4 na rota. Hindi po. Kasi napaka-imposible na kaya mong ikutin yung 4 na rota. Unless, pwede mong pagdikitin or pagsabayin yung dalawa, pwede siguro. Pero we recommend po, pili na lang po kayo ng isa. Pero kung gusto nyo magdalawang rota, yung mas madali at mas shorter yung kilometer distance, nang sa ganun hindi rin po kayo maghahol sa oras, o baka idiretso nyo na po ng Philippine Loop yan, okay lang din naman. Okay, so unang rota po natin, yung shortest route is yung 450 kilometers, which is Nueva Vizcaya Adventure Loop. Okay, pangalawa po yung 1,000 kilometers, yung DOS for DOS 2025 Adventure. Pangatlo, yung 1,500 kilometers, Mindoro Loop Adventure, at yung 2,200 kilometers, yung San Juanico Bridge Adventure. Itong mga kilometers na ito is based lang po ito sa aming paglapat sa Google Map, na kung saan nakuha natin yung rough estimate ng distance. So pwedeng ito ay lumiit or pwede rin ito ay madagdagan. Depende po kung may mga side trips po kayo, kung meron pa kayong mga dadaanan na mga kaibigan or kakilala or kamag-anak na gusto nyong puntahan, yun. So, pwedeng magbago po yung kilometer distance. Pero uulitin po namin, yung ating mga nakalatag na rota ito ay para sa leisure ride lang. Okay, maliwanag po yun. Leisure ride. Okay, punta muna tayo sa ating program. So, ito yung magiging program natin. Sa mga nagtatanong, bakit yung na-post is, ang starting is Nueva Vizcaya, tapos ang finish is pwedeng Nueva Vizcaya or pwedeng place of origin. Gaya po ng mga nakaraang mga events po ng DOS for DOS or ng Solid North, inaalaw po natin yung pwede ka nang magsimula kung saan ka man nakatira or workplace or yung point of origin mo, kung saan ka magsisimula. Pwede ka na dun magsimula ahead of time. Ibig sabihin lang po nung pinost namin na ang official start is sa Nueva Vizcaya Provincial Capital Park, kasi dun nga po yung magiging formal program. So regardless kung anong rota ang napili mo, it's either yung Vizcaya Loop, DOS for DOS Adventure, Mindoro Loop,
or yung San Juanico, kailangan mong makarating ng Nueva Vizcaya before yung naka-schedule na oras ng program on April 25, which is magsisimula ito by 12 noon. So mayroon na po tayong pre-inspection kasi at 12 noon ng Friday yun. So kung manggagaling ka example ng Manila, pwede ka na mag-travel ng Thursday evening or early morning ng Friday. Since, sabi ko nga po, since yung magiging start mo is dyan na, kung ano yung madadaanan mo na na part ng rota. Example, ang gusto mong rota is yung 1,000 km. So, di ba sa ating 1,000 km from Vizcaya, dadaan na siya ng Baguio, dadaan na siya ng Ilocos Sur. Nasasayo yun kung yun ay uunahin mo na or dediretso ka pa rin ng Nueva Vizcaya. Pwede kasing ikutan mo na siya from Manila, diretso ka na ng Ilocos Norte para yung remaining sa Cordillera, yun yung kailangan mong tapusin na lang pagdating ng event. Kung ang rota na napili mo naman is yung sa Mindoro, wala naman ng ibang rota or destination aside sa Motul. So, kailangan mo lang makarating ng Nueva Vizcaya para dun mag-start. And then, first destination is yung sa Quezon City and then Batangas. Pag naikot mo na yung Mindoro, at nakabalik ka na ng point of origin mo kung saan ka man, kung sa Manila ka nag-start, doon ka na mag-finish. So, hindi mo na kailangan bumalik ng Nueva Vizcaya. Kung ang rota mo naman ay San Juanico Bridge, galing ka ulit ng example lang, galing ka ng Manila. So, mauuna ka pa rin pumunta ng Nueva Vizcaya. So, upon kick-off, di ba, meron tayong first destination, yung sa Quezon City, yung sa Motul, and then sa may Allen Port, sa Matnog, saka yung sa San Juanico Bridge. Pagbalik mo, nadaanan mo na yung mga destinations nung unang biyahe mo. Pagbalik mo, pwede ka nang mag-side trip and then diretso ka na rin uwi sa point of origin mo kung saan ka man nanggaling sa Manila at hindi mo na kailangang bumalik ng Nueva Vizcaya para mag-finish. In short po, lahat ng mga rota natin puwera lang po pero yung sa Nueva Vizcaya Loop kasi ang Nueva Vizcaya short distance lang siya. Kung saan tayo nag-start, doon din po tayo mag-finish. Okay? But the rest of the routes, kung saan yung point of origin mo, nag-start ka, basta kailangan mo mag-advance travel, pumunta ka ng Nueva Vizcaya, kailangan mong ikutin yung mga destinations na hindi mo nadaanan nung pumunta ka. Then, ang finish mo is sa point of origin mo pa rin. No need to go back to Nueva Vizcaya. So, yun po ay maliwanag. Yung setup na ganito, ini-implement na natin matagal na para po less gastos, less pagod, saka mas mami-minimize natin yung risk na magkaroon ng untoward incident. Dahil usually kasi kapag mga ganitong long distance drive, yung antok, yung puyat, yun yung isang nagkukos para matrigger ang isang rider na pwedeng mawala sa focus, matumba, or biglang antukin, ganyan. So para maiwasan natin ito, nasa sa inyo po yung pag-control, yung pag-manage ng travel time para wala po kayong hinahabol. So yun po yun. Okay. So, balikan natin yung program. So, ang magiging program natin is from 8 a.m. O sige, sabihin na natin 12 noon. Ito yung pre-ride inspection dun sa grid. Until the take-off time. So, 10 p.m. So, syempre, lahat ng mga participants, kailangan ma-check po yung ating mga motor. So,
gaya ng nagiging setup natin sa mga events. So PNP or HPG po yung kakausapin natin na mag-take charge for the pre-ride inspection. So usual, parang nadaan ka lang sa checkpoint, i-check ang motor, papel, kung ito ay nakarehistro, i-check ang iyong lisensya, kung ito ba ay valid pa or nag-expired na. Yung mga accessories ng ating mga motor, kailangan ding i-check. Sa mga nakarang events naman po, very considerate naman ang ating mga kapulisan. As long as hindi lang talaga siya directly violating any laws. Gaya ng sa muffler, yung open muffler talaga, kahit wala naman tayong decibel meter na ano, kung talagang hindi pwede. Yung mga hindi po nakarehistro, during the event, dinala mo doon, talagang hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi alam naman natin na unregistered vehicles, hindi dapat bumibiyahe yan. So, kung alam mo rin na expired na yung lisensya mo, although may sinasabi ng iba, may extension na 1 month or whatsoever, yung mga ganitong instances po, kailangan na nating pumunta sa mga LTO offices, i-verify, i-validate, kung pwede pang gamitin yung lisensya near expiring license or on the day expired na yung lisensya, i-validate natin, i-verify natin sa mga LTO offices kung pwede pang gamitin. Okay? So hindi po namin yan masasagot kasi wala po kami sa proper authority as organizers para sabihin na pwede. Okay. So yun yung magiging part ng ating pre-ride inspection. So kung meron yung mga participants na gusto nila sa site, sa venue, mag-claim ng kanilang mga freebies, okay lang din naman. Pero yun, gaya ng na-i-announce natin, ang mga freebies po, usually pinapadala na po namin yan ahead of time. At least a week or days before yung event, dapat on hand na sa inyo para may magamit kayo pagpunta sa ating venue para mag-participate ng ating kick-off program. So yung sa part ng ating program, nakalagay doon yung courtesy call to the governor. Ito po is yung sa mga ating bisita. Alas 3 po yun ng hapon. So kung may mga matutuloy sa mga invited guests natin, yun, kailangan lang din syempre mag-courtesy call to the governor since ang Provincial Government of Nueva Vizcaya po ang ating host LGU for this event. So magkakaroon din po ng short motorcade within Bayumbong town proper lang po. So gustuhin man naming ikutan ang ibang bayan ng Nueva Vizcaya, pero yung time saka yung traffic na rin, baka mag-cause lang siya ng traffic. So within Bayumbong na lang. So yung mga gustong manood or makita yung ating mga bisita or yung mga participants po, pwede rin naman po mag-participate for the motorcade. Kung gusto niyo makipag-motorcade, wag muna kayo magpa-PRI. Kasi pag nagpa-PRI na po kayo, may iwan na sa grid. So, ipapark na po kasi doon. So, kung gusto niyo mag-participate din para at least medyo may pagkaway-kaway din sa mga tao, alas 4 po yun ng hapon. So, huwag muna kayo magpa-PRI since ang PRI naman is continuous yan until take-off time. So, after po ng motorcade, magkakaroon ng rider meet and greet. So, dun lang din po ito sa may provincial capital sa venue. Okay. So, magkakaroon po tayo ng dinner. Ito yung dinner win-workout po natin. Lahat po ng participants, free po yung kanilang magiging dinner on the kick-off program. So, yun yung palagi naming ginagawa at ginagawa ng paraan ng sa ganun. Makasave din po yung ating mga participants kahit sa pagkain lang, panggabihan before yung ating event. So, yun. So, as usual, may part 2. Ito na yung formal program natin. So, magkakaroon tayo ng mga AVP presentation. Yours truly, magsasalita din for the opening message. So, may participation din ang Nueva Vizcaya Tourism Office for a cultural presentation. Magme-message, syempre ang ating Provincial Tourism and Culture Officer na si Ma'am Costales. Siya yung isa sa mga direct na kausap natin
sa provincial government at tumutulong regarding sa preparation. So magkakaroon din tayo ng part or portion sa program na magsasalita yung ating mga PMT ambassadors, guest riders doon sa usapin ng road safety and motorcycle tourism promotion. So darating din ulit ang ating gaya ng ating kumbaga parang ba tawag dito yung palaging pumupunta. Ayan. So si Regional Director Troy Alexander Miano, so iimbitahan ulit natin para magbigay din ng kanyang mensahe at yung suporta niya lagi sa ating mga events. Ayan. At inaasahan din natin na may darating mula sa Tourism Promotions Board, TPB, through Chief Operating Officer Maria Margarita Montemayor Nograles. So, never pa naman nating na-encounter na si Ma'am Nograles yung talagang pumupunta. Pero most probably mayroong siyang representative para mag-represent sa kanya. So, ang ating magiging guest of honor and speaker, syempre ang ating provincial governor, si Attorney Jose V. Gambito ng Nueva Vizcaya. So after that, photo documentation para meron tayong mga for keeps, remembrance, souvenir, yan. So ito na. So by 10 PM, for sure, kung on time man tayo magsimula, by 10 PM, ito na yung ating ceremonial jump off. So before that, magkakaroon pa rin tayo ng event briefing and orientation on site before yung ating ceremonial jump off. Unang lalabas sa grid, syempre yung participants ng Mindoro Adventure. Okay, so from Nueva Vizcaya to Mindoro, sila yung unang lalabas. Pangalawa, yung ating participants going to San Juanico Bridge. And then last is yung 2x2 2025 Adventure. At the same time, pagkalabas ng mga ito, maiiwan po muna sa grid yung mga participants, Nueva Vizcaya Adventure Loop. Matutulog sila, magpapahinga dahil ang kanilang take-off time is alas 4 pa po ng madaling araw ng April 26. So that is Saturday. Ayan. So unahin na natin. So yung magiging rota ng Mindoro Adventure Loop mula Nueva Vizcaya, ang sa kanilang second destination is sa Motul Flagship. Clarification lang po, yung mga nakalagay na kilometers distance at saka yung hours, ito po is guide nyo lang. Not necessary na within the duration of this hours or oras ay kailangan nyong puntahan. Hindi po. Ito ay based lamang po sa sabi nga namin nung naglatag kami sa Google Map. Ito yung lumabas na travel time. So ang sinasabi ng Google Map, mula Nueva Vizcaya, example lang po mula Nueva Vizcaya hanggang sa Motul Flagship sa Quezon City, ang distance nito ay 319. At ang pwedeng minimum na oras na pag-travel ay 8 hours and 11 minutes. So kung hindi po ibig sabihin na kailangan mong bumiyahe ng ganito. Kung 9 or 10 hours yung biyahe mo, okay lang po yun. Kasi sabi nga namin, no time limit naman. Unlimited yan. Kahit gusto mong bumiyahe ng isang araw bago makarating ng Quezon City, okay lang din naman po. So yun. So second destination, pag sa Mindoro Loop, ito yung sa may Monte Maria Shrine sa Batangas. Ito yung sikat na walking glass or glass walk. Basta yan, sa Monte Maria Shrine sa Batangas. And then, third, susunod destination ninyo, syempre magbabatangas port na kayo, going to Oriental Mindoro Provincial Capital sa Calapan City. And then yun na. From there, iikutin nyo na yung Mindoro pataas. Mauna yung kung titingnan niyo yung mapa, pagdating ninyo ng Calapan City, yung sa mapa ng Mindoro, pababa ang mauuna and then saka po siya paakyat going to Occidental Mindoro sa Mamburao. So pagkatapos niyo po doon, balik po kayo ng Calapan City going to Batangas Port, then uwi na.
Kung mapapansin ninyo, ito lang po yung designated na photo ops. Pero doon sa way ninyo, going sa mga designated points, yun na, pwede kayong mag-side trip. Hawak nyo na yung, sabi nga namin, hawak nyo yung oras. So, pwede lang kayo mamasyal o whatsoever. Kaya kailangan ninyo ng ride plan. Planuhin nyo kung saan doon yung mga dadaanan ninyo. Kasi kung sa amin magagaling yung itinerary, yung ride plan, gusto namin lahat daanan ninyo, di ba? Pero hindi naman pwede. So, specific lang na destinations yung nilatag namin for the purpose of photo documentation. Para lang po, meron po kayong mai-upload na napuntahan ninyo yung mga destinations na ito, specific points, para po ma-validate namin kayo. Okay. So, yun, nakalagay sa Mindoro. Example po, ang pinag-usapan natin is yung Mindoro Loop Adventure po. So, after nyo po ng Mamburao, ito yung finish point po natin sa origin. Nilagay pa rin namin yung 712 distance kasi kung taga Nueva Vizcaya ka, o di, yun yung magiging total na distance pabalik mo. Okay? Kung taga Manila ka, so hanggang Manila ka na lang after mo ng Mindoro, hindi mo na kailangan bumalik ng Nueva Vizcaya dahil ang finish mo dapat ay point of origin. Okay. Ulitin namin, no time limit. Kailangan mo lang matapos yung adventure ng safe at enjoy yung ride. Kasi ito ay leisure ride lang naman at we only promote domestic tourism and we advocate road safety awareness. So we are against, ulitin po namin, we are against to any road race. Sabi ko nga, okay lang naman na magbilis ka, basta safe ka, pero it doesn't mean na makikipag-karerahan ka. Okay, so yung total, yung papunta pabalik, yung total kilometer is 1,500 kilometers. Kaya kino-consider namin, part na po kasi ng itinerary, kung ulitin, i-explain ko ulit, kung galing ka ng Manila ka magsisimula, yung travel mo from Manila to Nueva Vizcaya is already part of your itinerary noon. So, part na siya nung 1,500 kilometers. So, lahat ng mga darating ng Nueva Vizcaya, we will allow you na po na mag-photo documentation ng finisher. Kasi hindi na po kayo makakabalik or hindi na kayo kailangan bumalik ng Nueva Vizcaya para mag-finish. Para nang sa ganun, yung picture ninyo na doon during before the take off na meron na kayong finisher photos, yun yung i-upload nyo kasi sa ating finisher online registration. Bakit namin inaalaw ito? Gaya ng sabi namin, for the convenience of everyone. Wala namang magiging problema kung nakapag-finisher photo ops ka, pinost mo na finisher ka pero hindi ka naman tumakbo kaya hindi mo natapos, parang for ano lang yun, honesty and for delicadeza. Syempre, di ba? Alangan naman na yung iba naghirap, nagpagod, nag-enjoy para maka-finish. Tapos ikaw nagpunta ka na Nueva Vizcaya, nag-finisher photo ops ka pero hindi ka naman nakatapos or nakatakbo. So, di ba? Walang bearing or walang reason para mag-claim ka na ikaw ay finisher. So, ganun lang po kasimple yan. Okay, so yung San Juanico Bridge Adventure natin, ulitin ko na naman, sabi ko nga, yung nakapost is just for formality na sa Nueva Vizcaya ang start. Pero sabi ko, ulitin ko ulit, pwede pa rin po kayong mag-travel ahead of time para sa adventure. Okay, sorry, mayroon po tayong clarification pala. Wait lang po Saan na ba yun? Clarification natin, yung San Juanico Bridge Adventure hindi pala 22. Sorry, 24. Mistype yun. Okay, nagkamali po tayo. So, 2,400 po. Hindi siya 22. Okay? Pasensya na. A matter of 200 kilometers lang naman.
Okay, at least niliwanag na natin dito sa ating briefing and orientation dito sa ipopost namin. Ulitin po namin ha, ang ating San Juanico Bridge Adventure ay may total na 2,400 kasi yung one way is 1,200 less or more pala. Okay. So ang magiging destinations lang natin or yan. Ang magiging destinations lang natin sa Mindoro o pag nag San Juanico Bridge tayo is from Nueva Vizcaya. So daan ng motor sa Quezon City. Then yun, yung Matnog, Allen, Ferryport sa Sorsogon. And then last is yung San Juanico Bridge. Ang mas maganda siguro na recommendation namin, una nyo munang tapusin yung mga destinations, yung papunta. Para at least wala na kayong hinahabol na oras. Para yung pagbalik ninyo, yun, doon, pwede na kayong mag-side trip. Kumbaga parang, ito na yung sarili nyo ng lakad. Kasi wala naman na kayong dadaanan pabalik. Okay? Pag ang San Juanico Bridge ang rota na gusto ninyo. Para at least kung makapag-side trip man kayo somewhere, mag-overnight somewhere or whatsoever, mas maluwag na po yung oras ninyo. So ulit, ang finish is point of origin. Kahit na ang ating event ay nag-start sa Nueva Vizcaya, kung taga Manila ka, taga Bulacan, Nueva Ecija, or whatsoever, any part of the country, doon ka pa rin uuwi. Hindi mo na kailangang bumalik ng Nueva Vizcaya para mag-finish. Kasi pag bago yung kick-off program, i-allow naman na namin kayo na makapag picture to take your photo ops as finisher regardless na hindi pa natatapos yung event, para lang din for your own convenience at hindi na po kayo mapagod. Okay, ito na yung shortest meron pa pala. Nueva Vizcaya Loop Adventure. So itong Nueva Vizcaya Loop Adventure ay 450 kilometers lang ito, short distance lang kasi iikot lang naman siya within Nueva Vizcaya. Pero this is a one-day activity. Dito, baka mabago pa yung inyong decision. Sa Nueva Vizcaya Loop, this is early morning ng Saturday and matatapos din ng late afternoon or evening ng Sabado din. Dito, magpa-participate yung ating kung matuloy yung ating mga invited guests, riders, sa PMT, dito makikiride sila sa mga participants dito. So, expect ninyo na yung bawat stopovers ay may mga nakabantay na police, mga local tourism LGUs. Yan. Kasi panigurado yung mga locals dadagsain yung ating mga convoy. So, halo-halo na kasi ito. So, walang special treatment or itinerary for our guests. Gaya ng sabi ko, makikihalo na sila sa ating mga participants. So bakit 4 AM yung ating take off? Kasi ang first destination natin is yung Sea of Clouds sa viewpoint sa may Dupax del Norte. So yun, kailangan umalis ng alas 4 ng madaling araw sa Kapitolyo para by early morning 5 or 6 AM, so masusulyapan nyo na yung Sea of Clouds doon. Sana nga magpakita, magiging maganda yung weather para makita natin. Pero walang makakapagsabi kasi kahit kami nung nagpunta kami, alam namin hindi maganda, pero pagdating doon, nagpakita. So nakita namin yung Sea. So parang ano lang yan, sana lang talaga pag-pray natin na magiging maganda ang view ng Sea of Clouds. So yun. Next destination is Kapisaan Caves, Edralin Falls yung susunod, and then diretso ng Lower Magat Ecotourism Park. So yung Vizcaya Loop, magiging ano lang to, kung mapapansin ninyo, shorter lang yung distance, so hindi siya ganun kahaba yung travel kasi halos magkakadikit lang naman. Sana i-enjoy nyo lang kung sakasakaling ito yung rota na mapili ninyo.
Kasi magandang i-explore ang Nueva Vizcaya. Ito lang yung ating na-identify na possible among the several tourism spots ng Nueva Vizcaya. So magtatapos yung inyong Vizcaya Loop sa may provincial capital pa rin. So doon sa itinerary ng mga guests natin, magkakaroon ng closing program para sa Vizcaya Loop. So kung gusto niyo mag-participate sa closing program, okay lang, pero kung gusto niyo nang umuwi diretso sa bahay, okay lang din naman. Ayun. Yung ating na-post is 450 kilometers. Ito yung talagang plano din ng Solid North, yung 2x2 2025 adventure. Ito yung halos karamihan sa mga nag-i-inquire, ito ata yung napili nila. Okay? So, gaya ng sabihin namin, hindi nyo kailangan mag-apura. Ang magiging itinerary sa ating 2x2 2025 adventure is from Nueva Vizcaya, ang inyong first destination, syempre Baguio sa Mansion House. Susunod, bababa na kayo hindi pala bababa. Aakyat kayo from Baguio, aakyat pa kayo ng second highest point sa Atok Benguet. And then magwe-western part kayo ng Ilocos sa may Besang Pass, Natural Monument, Cervantes. Then bababa kayo Ilocos Sur, daan kayo ng provincial capital sa Bigan City. And then daan po ng San Agustin Church, Poway, Ilocos Norte. Okay, stop muna tayo doon para just may idea. Kung sa Vizcaya kayo nagsimula, kung taga Region 2, Cagayan, Isabela, Quirino, or Nueva Vizcaya, ang recommendation namin, mag-overnight na kayo kung saan man, kung sa Ilocos Sur or sa may Ilocos Norte. So mag-overnight na kayo dyan. Kasi yung susunod na magiging rota ninyo, ito na yon, yung magtra-traverse ng Ilocos region to Cordillera. Hindi naman namin sinasabing delikado, pero mas maigi na araw kayo dumaan para mas makita ninyo yung view. And at the same time, yung susunod kasi na destination, stopover from Ilocos Norte is yung Blazing Mountain of God sa may Butao, Kalanasan, Apayao. Ito yung sa boundary. Ilang beses na naming napuntahan ito, especially ako, ilang beses ko na napuntahan. Sobrang ganda ng lugar na ito. So, we recommend na araw kayo dumaan dito. So, pwedeng madaling araw kayo lumabas or bumiyahe from, kung sa Bigan kayo nag-overnight, okay lang din, magmadaling araw kayo. Kung sa Ilocos Norte, somewhere in Ilocos Norte, okay lang din naman. Magmadaling araw kayo or early morning, mga 5, 6, ganun. Para pagputok ng araw, nandun na kayo sa taas. Yun, makikita nyo talaga ang ganda ng Blazing Mountain of God sa may Butao, Kalanasan. Then, after nun, diretso na kayo ng Tabuk sa may Kalinga, Apayao. Yung last na destination ninyo na Mountain Province Welcome Arc, 'di ba sabi nga namin, iniiwasan nating dumaan ng Isabela dahil may pit talaga dito sa Isabela. Kahit kami na na taga Isabela na, mahirap din kami magpa-approve ng rota dito. So kaya dito namin sa backdoor idinaan, nang sa ganun ang labas ninyo ay Ramon and Cordon, Santiago Cordon. So mas lesser yung ating risk na dumaan sa main roads and highways ng Isabela. Diyan po kayo lalabas. Or kung gusto niyo mag side trip ng Ifugao, pwedeng doon na kayo dumaan din sa may Aguinaldo, lalabas ng Banawe, then diretso na ng Nueva Vizcaya. So pwede lang din yun. It's either of the two kung saan niyo prefer na dumaan. Kaya nilas namin yun, yung Mountain Province Welcome Arc sa may pagitan ng Ifugao and Mountain Province. Para sa ganun, may option kayo na kung gusto yung dumaan ng Ramon or gusto yung mag side trip dumaan ng Aguinaldo, labas ng Banawe, then
balik ng Nueva Vizcaya. Kung taga Nueva Vizcaya kayo or taga Ifugao, yun na ang magiging daan ninyo. Pero kung taga Cagayan kayo, kailangan nyo talagang dumaan ng Mountain Province Ifugao, then labas na kayo tawag dito, labas na kayo ng Isabela pa Quezon, pa Manlig. Ayun. Kung taga Cagayan. So hindi niyo na kailangang bumalik. Okay, pwede rin naman kung taga Cagayan ka. Sabi ko nga, travel ka na ng advance, or kung taga Ilocos Norte and Cagayan, ulitin ko kung taga Ilocos Norte and Cagayan, at gusto niyo itong itong rota na to, pwede nyo nang daanan yung, kung Ilocos Norte, okay, Ilocos Norte muna tayo. Ilocos Norte, pwede nyo nang daanan yung Blazing Mountain of God sa may Kalanasan, yung Kalinga, yung Moto Center sa Tabuk, at yung Mountain Province Welcome Arc. Pwede nyo na pong daanan yun going to Nueva Vizcaya. Para pagkaikot ninyo, hindi nyo na kailangan puntahan ulit yan. Kailangan nyo lang tapusin na yung last na destination, which is yung Paway, dun sa may San Agustin Church sa may Paway, kung taga Ilocos Norte. So yun lang yun. Kung taga Bigan ka naman, kailangan mo munang ikutan yung sa may Paway, Butaw, Kalanasan, Tabuk, Mountain Province, etc. So ganun. Kung taga Cagayan ka, mag-advance travel ka na, pero daanan mo na yung Moto Center sa Tabuk at saka yung Mountain Province Welcome Arc. Nang sa ganun, pagkatapos mo ng Kalanasan, pag sa event, pwede ka na dumiretso pa uwi ng Cagayan at hindi na kailangan balikan yung dalawang photo ops at bumalik ng Nueva Vizcaya. So ganun yun. Sa mga sumali na, alam na nila kung ano yung dapat gawin. Pero sa mga bago at hindi pa nakaka-experience yun, ini-explain namin para mas maintindihan ninyo. Okay. Diba sabi ko kanina, maraming bago. Okay. Kaya hindi po kami naglabas, or kung mapansin ninyo, walang mga maps. As in yung literal na maps. Okay. Gusto kasi namin na matuto or maging matuto tayo sa pag-navigate. Kaya ang nilagay lang po namin is yung mga coordinates. Nang sa ganun, ito yung gagamitin ninyo. Kayo po mismo, i-input ninyo yung mga coordinates para ma-connect ninyo yung mga point to point sa rota. Subukan nyo pong gawin yun, then makikita kayo mismo ang makakagawa ng sarili ninyong ride plan or yung itinerary. Gaya ng sabi namin, baka kasi meron kayong mga side trips, pwede nyong i-include doon habang kinoconnect ninyo yung mga coordinates, para meron na kayong sinusundan na sariling map. So, yun po yun. Huwag po kayong magtampo kung wala kaming nilabas or ilalabas na mapa, kasi gusto po namin na mas experience ninyo yung sariling navigation, yung ma-experience ninyo kung paano mag-plot ng mapa sa Google Maps, para the next time, kung ito yung usual natin ginagawa, mas, 'di ba, makakatulong, mas mas ma-experience natin on hand kung saan yung rota na pinupuntahan natin. Okay. Yun. So balik tayo sa guidelines and mechanics. So ulitin namin, kailangan at least 18 years old po ang sasali. May valid na driver's license, non-professional o kaya professional driver's license. Pag student permit, hindi po pwede na mag-drive. Pero kung meron kang angkas or angkas ka, okay lang din naman yun kung backride ka. Pero kung ikaw na backride, student permit holder ka, kailangan mong magyaya ng magiging driver or angkas mo na professional driver. Hindi pwede yung non-prof, professional driver. Okay. Siyempre kailangan updated yung inyong or nakarehistro yung inyong motorsiklo na gagamitin. At since ito ay long drive, kailangan natin na magsuot ng mga proper safety gear
including helmets, gloves, jackets, protective clothing, or kaya mga knee guard or ano po. Yan. May mga nagtatanong kung ano po ba yung mga pwedeng sumali. Siyempre, lahat ng klase ng motorsiklo. Small bike o kaya big bikes. So, yun. Iisa lang po ang pagbabayaran or pagpapadalahan ng inyong mga registration fees. Okay? Through GCash lang at ipangalan ito. Kontakin nyo lang po si Ate Pia, si Ate Fenela Fernando. Andyan na po yung kanyang contact number. Tawagan nyo. Yan na rin po yung kanyang GCash account. So, sa kanya nyo lang po ipapadala. Wala na pong iba. Hindi pwede sa akin kasi hindi ako pwedeng humawak po ng pera. Dahil meron po tayong sariling treasurer. Okay, ang ating registration fee is 1,600. So, naka-breakdown na po. Para in case lang, pwede nyo pong computein isa-isa kung saan po mapupunta yung inyong binayaran. So, yun, ulitin ko na naman, regarding po, mamaya matatakil naman natin yun, regarding po doon sa refund policy natin, maintindihan ninyo kung bakit. Okay. So, ang registration period natin is from February 8 to March 28. Ayan. So, yung event mechanics natin, yun nga, meron tayong designated routes, designated na start and end points. So, ito part po ng ating pre-event briefing to discuss the route safety guidelines and traffic laws. So, isa na po ito. Iba pa rin po yung summarize na magiging briefing pagdating ng event. So, kailangan kasama sa mechanics, we must follow all traffic laws and local ordinances, including speed limits, right-of-way rules, and parking regulations. So, wala pong exempted ha. Lahat kailangan sumunod sa batas trapiko. So, yun. Participants must wear their assigned vest and sublimation uniform and display their motorcycle event sticker at all times. And ito yung kailangan natin for the photo documentation. Gamit po tayo ng time stamp application camera. So, yun po kasi nakalagay doon kung anong date, anong oras, saan yung location. Okay, naglagay din po kami, as part ng ating guidelines, naglagay kami ng mga specific laws, traffic laws, para at least meron po tayong basis kung bakit ito yung pinapagawa or nire-require namin. At the same time, aware po kayo na meron talaga, na hindi lang po namin gawa-gawa yung mga guidelines and mechanics natin. Okay, under Republic Act number 4136, or ito yung Land Transportation and Traffic Code, meron tayong speed limits. So, gaya ng sabi namin, hindi nyo kailangan makipagkarerahan. So, dapat alam natin na sa mga national roads, 60 km per hour. Sa mga municipal roads or city, 40 km. Pag mga school zones and residentials, ito yung kailangan natin mag-slow down, 20 km per hour. Depende yan sa sitwasyon. Okay? Kung maluwag naman ang kalsada, hindi naman namin sinasabing tumakbo kayo ng 100 or mas mataas. Hindi po. Ang sinasabi namin is pwede kayong mag-adjust dyan sa mga speed limits na yan. Kung allowed ba, kung kinakailangan, especially kung maluwag naman yung kalsada. Pero always take precaution po. Okay? Yung right of way. Okay, kailangan din natin magbigay ng daan sa iba, okay? Sa ibang road users kasi hindi lang naman tayo. Usually, ini-implement na po na lahat ng mga single motorcycles dapat manatili sa kahanan or sa outer lane. Hanggat 4 lanes yung kalsada dinadaanan natin, manatili tayo sa outer lane. Okay? Dahil yun yung prescribed lane para sa atin. Okay. Mag-yield din tayo sa mga pedestrian lanes, cyclists, or sa mga pedestrian, sa mga tao, cyclists, or other vehicles na nasa kalsada na. Okay? Under Republic Act 1004, so required po tayo na magsuot ng standard protective helmet while driving a motorcycle. So kasama din yan, seat belts, nilagay pa rin namin seat belts kasi baka may gustong pumasyal na naka 4 wheels, pero
This time, hindi muna natin i-allow ang 4 wheels. So, more on 2 wheels muna ang magpa-participate. At syempre, hindi naman bawal gumamit po ng cellphone. Pero, while driving, iwasan natin na mag-navigate or cellphone, ganyan, while driving. Kasi nga, magiging magiging cause of accident ito under Republic Act number 10913. Okay, so yun, may mga Republic Acts na tayo. Ayan. Kasi di ba, kailangan din natin yun na magbasa-basa din para at least meron tayong reference. So, other road safety guidelines. Follow traffic signs. So, kailangan nating sumunod sa mga traffic lights, yung mga stop signs, warning signs, and traffic signs. Yung mga pag nag-U-turn tayo, kailangan nating gamitin yung tamang U-turn slot at U-turn signals. Okay, kung mag-change ka ng lane to the left, edi mag-left flasher ka. Kung to the right, mag-right flasher ka. So, always maintain safe distance para at least kung magpreno man yung nasa harapan mo, hindi ka mabibigla. At least meron ka pa ring leeway para mag-slow down, para to avoid collisions. Yung avoid overtaking din sa ibang vehicles, especially narrow roads, sa mga poor visibility, sa mga bridges, yan. Basta intindihin ninyo yung mga road markings na kapag yellow double solid lines, bawal na bawal. White solid lines, bawal na bawal. Okay? So, yun pala yung nakalimutan naming i-include yung mga road markings. Pero anyway, naman yan kayang-kaya nyo na yan. Okay? Doon sa mga Republic, yun sa mga laws, yun, pwede ninyong i-search yun, then makikita ninyo yung mga sinasabi namin. Okay, respect pedestrian lanes. Ayun nga, kapag may mga approach kayo ng pedestrian lanes, mag-slow down or mag-stop, especially kung mayroong nagcro-cross over. Okay, sa ating mga safety guidelines naman, participants must ride safely and defensively following the principles of identify, predict, decide, then execute. Okay. Self-explanatory yan. Di ba? I-identify mo kung tama ba yung gagawin mo. Okay? Malayo ka pa lang, i-predict muna kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? Then saka ka mag-decide kung ano ang susundin mo at i-execute. So, yung execute, ito na yung tama na yung gagawin mo para sa iyong sariling insights. Ganun. Participants must maintain a safe following distance and be aware of their surroundings at all times. Gaya ng aso, o kaya pusa, o kaya kambing, o kaya baka, ayan, mga stray animals, o kaya naman tao na biglang tawid. Okay? So, yun, kailangan i-maintain nyo pa rin yung safe following distance at maging aware kayo sa inyong surroundings kasi hindi nyo alam. Kaya nagdadrive ka, sige, although normal naman yung pagdadrive mo, pero hindi mo napansin, mayroon palang babagsak na nasanga ng punong kahoy. So yun, kung attentive ka, maiiwasan mo na, na hindi mabagsakan. Yung mga ganun po, hindi natin masabi, pero mga instances na yun. O kaya naman, malakas ang hangin, may biglang lumipad na plastic or sako o whatsoever sa harapan mo. So nagulat ka, bigla nagpreno, tumba, o di ba? At least kung kung cool ka lang, kung chill ka lang, may mga ganung may mga ganung instances. Ito yung IPDE na sinasabi. Okay? So dapat paganahin natin yung identify, predict, decide, then execute. Okay. Yan, gaya nga ng lahat naman talaga is bawal at hindi pwede. Na kapag nagmaneho ka ng motorsiklo, dapat walang alcohol, hindi ka nakainom or hindi dapat walang drugs sa katawan mo. So wag kang mag-take ng drugs kasi bawal yun. So hindi namin sinasabi na pwede pero bawal. Okay? Bawal ang nakainom at nakatake ng drugs. Yun, nabanggit na natin kanina na iwasan yung paggamit ng cellphone, pero pag in case of emergency, gumilid, tumigil, and then pwede ka nang mag-cellphone.
Okay, ito rin yung isang ito rin yung isang tinatanong. Naglagay kasi kami ng parameters for penalties and disqualification. Siyempre, ano pa ba yung purpose ng safety guidelines and mechanics na binabanggit namin sa inyo bago pa kayo mag-register kung hindi naman kami mag-i-impose ng penalties or disqualification, 'di ba? Parang useless. So, in case na merong ito na lang, honest to goodness, so hindi naman lahat makakarating sa amin kung sakasakaling nahuli kayo, you violated traffic laws or local ordinances at na-penalize na nabigyan kayo ng ng penalty. Kung ano yung makakarating sa amin na ire-report ng PNP or ng mga LGUs kung meron man, doon may sanction talaga na pwede namin kayong i-ban for or i-disqualify from the event kasi nga hindi kayo sumunod doon sa ating safety guidelines and mechanics. So isang rason yon. Okay. Participants who fail to follow safety guidelines or event rules, yun yung sinasabi namin. Kaya kailangan maging aware lang din tayo na hindi naman ito pabigat or burden sa inyo. This is for your own safety and guide para mag-guide kayo ng maayos. Okay po. So yun. Wag niyo masyadong isipin yung penalties and disqualification. Wag tayo maging nega. Yan. Dapat think positive. Kasi kung tama naman yung gagawin mo, yung magiging preparations mo, wala na magiging problema. Okay? So, wag tayo mag-focus doon sa penalties and disqualification. So, nilagay lang namin yan para at least meron din kami panghahawakan in case na mag-decide kami na i-disqualify ang isang rider or whatsoever. Okay, yung sa freebies. Ayun. May mga instances na after 2 years, 3 years nung mga previous events, may naghahanap ng freebies. So, although kami yung organizer, pero 'di ba 2 to 3 years maghahanap ka bigla. So mahirap din yung ganung sitwasyon. Hindi na namin ma-monitor, hindi namin ma-trace kung nasaan. Pero sa Solid North, ang mga freebies, usually binibigay po namin yan ahead of time, bago pa yung event. So, minsan, yung mga unclaimed freebies, talaga dinadala namin doon sa grid para doon na pick upin nung rider. Or pwedeng, kung gusto nung rider talaga na doon niya kunin yung freebies niya, yun, ganun ginagawa namin. Pero, ulitin po namin, sa Solid North Adventure Tour Philippines, huwag lang delay ang production ng supplier, on time po or ahead of time ang distribution po ng freebies. Magkakaroon naman po tayo ng GC and yung mga announcements ipopost sa Facebook. So, there's no reason na hindi aware or hindi alam ng bawat participants kung kailan nila matatanggap yung kanilang mga freebies. Okay. So, yun. Nabanggit ko na. And then, participants who completed the event will receive a certificate. Ayun. Sa lahat ng mga finishers, at least 1 month ang ibigay ninyo na na duration sa amin para po maibigay yung inyong mga finisher kits. Kasi ang mga finisher items ay maipapagawa pa lang after the event. Kasi kailangan namin i-validate yung mga finishers muna. Hindi po kami order na ng mga finisher kits kasi marami pong masasayang. What if merong hindi, example lang, 100 yung total registered participants. Participants freebies, sure, 100 yung magagawa. Pero hindi po namin ipapagawa na 100 din yung finisher kits. Kasi nga, iniiwasan din natin na merong hindi makatapos. So, sayang talaga. Hindi naman po kami nagbebenta ng mga excess items. So, much better, bigyan nyo kami ng 1 month na duration para i-prepare yung inyong mga finisher items para eksakto lang, walang sobra. At para wala ring benta. Ayun, hindi rin naman kami pwedeng mag for sale. Okay, insurance and liability. Okay, lahat po ng participants, meron pong 1 year coverage ng insurance. Lahat ng participants kailangan mag-submit ng waiver of liability. Itong waiver of liability,
i-inform na lang po namin kayo kung kailan kayo magsasubmit. Pwedeng yung originally signed na waiver, isubmit ninyo sa pagdating ninyo ng grid sa Nueva Vizcaya, or yung signed waiver ninyo, pwede nyong i-upload at i-submit sa amin online. Okay. If ever lang po na merong may mga damages or injuries sa mga participants, ang organizers, alam naman natin nasa waiver yan, hindi po kami liable. Pero gaya ng sabi namin, take necessary precautions para po hindi mangyari ito. Okay? Ayan, ito yung naging malalang issue kasi may nakita akong post. Just to clarify, yung cancellation and refund policy. So nilagay kasi namin dyan na the event organizers reserve the right to cancel or postpone the event due to unforeseen circumstances. Unforeseen circumstances like bagyo, lindol, or whatsoever, kung mayroong emergency na nag-conflict sa schedule or sa venue, ito po yung sinasabi na unforeseen circumstances. Pero ang dos po, tuloy po yan. Yung sa yung sa pag-cancel, it's either sa participant. Example lang, yung participant nag-register February 8. Nagbago yung isip niya. Nagpasabi siya na nung February 10 or 11, sabi niya, "Sir, ma'am, hindi na po ako tutuloy. Cancel na po yung aking registration." So kung ganyan ang instance, pwede pang i-refund ni treasurer dahil short pa lang yung duration, araw pa lang. Pero kung ito ang nag-register ka ng February 8, bigla kang magka-cancel ng March o kaya April, hindi na po pwede yun. Kasi nga, ang policy natin, once na nagbayad ka at hindi ka naman nagpasabi, wala kang advance info, i-endorse na namin yan sa supplier. So kung ano yung binayaran mo, di ba may breakdown ng items, nung mga freebies. Ibig sabihin nun, automatic po kasi na naipagawa na yung para sa iyo. Si supplier, hindi naman yan gagawa kung walang advance payment or whatsoever. So in short, ibinayad na natin yung registration mo. So kung sakasakaling mag-cancel ka or kami po yung mag-cancel for unseen circumstances, hindi na talaga namin maire-refund sa inyo yung 1,600 pesos, but instead, kung ano yung binayaran mo doon sa breakdown ng freebies, yun po yung maibibigay sa inyo. Excluded po excluded yung ating finisher kits kasi nga po hindi natin maibibigay yung finisher dahil wala namang nangyaring event. So yun lang po yung magiging pagkakaiba nun. Ang cancel or postponement ng event, pwede kasing ituloy yan. Okay, so yung kapag naituloy na, napag-usapan kung kailan itutuloy, so yung finisher magiging late na maibibigay doon sa mga magfi-finish at magpa-participate. So maliwanag po 'yun ha. So wag din pong maging wag malito or wag maging negative doon sa cancellation and refund policy. Napag-uusapan po 'yan. But it doesn't mean na thank you at kami yung parang ayaw ko na lang magsalita yun. Basta at least naipaliwanag po, sana makatulong. Okay, so yun. Note, nasa hulian po ng aming ipinost, the guidelines and mechanics for Dos por Dos 2025 Motorcycle Tourism Adventure are comprehensive and well-structured to ensure a safe and enjoyable leisure ride for participants and demonstrate a commitment to safety, responsibility, and compliance with relevant laws and regulations. By focusing on domestic motorcycle tourism, road safety advocacy, and adherence to traffic laws and local ordinances, the event promotes responsible and lawful behavior, and taking additional precautions, the event organizers can minimize potential risk and ensure a successful and enjoyable experience for all participants.
So, yan po yung magiging goal natin, yan po yung magiging objective natin. Hindi lang po sa part namin, especially sa part ninyo, kasi kayo po yung direct involved dito dahil kayo po yung magra-rides, kami po magmo-monitor lang. Okay. Before we end yung ating discussion, gusto lang din namin malaman, sabihin pala, hindi malaman, na meron po tayong ride and itinerary flaw. So yung flexible po ang starting point, ulitin namin. Participants have the option to start from their point of origin. Advanced travel, consider yan. Route options, kailangan mo lang mamili kung saan. Ang start finish, formally sa Nueva Vizcaya, pero pwede kayo mag-start sa inyong lugar. Okay? So, ang pag-validate natin ng finishers is after po na makapag-finish yung ating participants. Regarding naman po sa ating road security assistance, so nakapag-seek na tayo or nakipag-communicate na tayo sa Camp Crame. As usual, sumulat na rin tayo, so we are still waiting. Aside sa Camp Crame, sumulat na rin tayo sa mga regional directors. Yung rota po ng Mindoro at saka ng San Juanico, we expect po kasi na hindi ito ganun karami. Hindi po necessary na kailangan pong bantayan ng mga kapulisan. Example lang po, kung ang magra-rides lang po sa Mindoro is nasa 20, sa San Juanico nasa 10 or 20 din, 'di ba? Practically hindi naman kailangan na bantayan ng ating kapulisan or ng mga ibang government agencies. Since April 25, ito ay kasagsagan ng election, may mga established checkpoints naman na po sa inyong mga dadaanan. Ang hihilingin lang namin sa Camp Crame is i-include lang yung pag-assist sa mga participants, pero yung paglatag nila ng road security sa rota ng Mindoro and tawag dito San Juanico is hindi ganun ka comprehensive para hindi rin kawawa yung ating mga kapulisan. Pero yung rota po ng 2x2 2025 Adventure at saka yung Nueva Vizcaya Loop, ito ang talagang palalatagan natin ng road security. Talagang dito po yung tututukan natin dahil sa mga previous events, yun naman talaga yung ginagawa natin. Dahil dito po yung bulk ng riders, ito yung marami. So, kailangan talaga meron pong nakatutok na assistance dito para po maging safe ang lahat. So, yun po. Sana po hindi rin issue ang kung walang mailatag na road security assistance dahil sa atin po sa Solid North, ginagawa po natin ito para makatulong sa mga riders. Pero kung pansin niyo sa mga iba, wala namang ganitong events unless may mga VIPs. Dahil yung VIPs naman ang binabantayan nila. Pero sa event natin, syempre kayo ang VIP. Kaya nilalatagan namin kayo ng road security assistance. So, yun po. And lastly, kung meron po kayong query, kung meron po kayong inquiries, pwede po kayong mag-message sa Facebook ng Solid North Adventure Tour Philippines or yung 2x2 Motorcycle Tourism page. Anytime naman, active naman po yung mga kasama naming admins sa Facebook. Masasagot po yung inyong mga queries. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa patuloy na tumatangkilik po sa mga events ng Solid North Adventure Tour Philippines Incorporated at sa mga bago na gusto pong ma-experience yung ating event. Welcome na welcome po kayo. So, good luck, adventurers. See you soon.